Kay OCD Director Nepomuceno. Nabanggit niyo kanina, sir, na nagpulong na kayo, nakipagpulong na kayo kay Pangulong Marcos. Any specific orders coming from the President? Instructions niya po yan given to us especially. Pero kasi patuloy naman po ang pakikipag-ugnayan namin kay Pangulong Bongbong at sa Office of the President. Tuwing may mga kalamidad, kagaya ng bagyo, lagi may mga side instructions. At lagi-lagi yung binibilin that we have to prepare the country for, especially for the possibility of big calamities. So ang specific instructions niya lagi, number one, kapag nagkaroon ng malaking insidente, dapat tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa mga mamamayan bilang unang pagtugon kapag may mga kalamidad. Yan pinagbibili niya. At pangalawa naman, lagi naming hanapan ng long-term solutions, yung mga hindi natin maiiwasan na kalamidad. But again, yung long-term solutions, hindi yan madaling gawin. Subalit, there's a roadmap dun sa iba't iba nating binabanay. Halimbawa, kasi that time, although hindi yung topic natin yung Kanloon, pinahanap niya kami dyan ng long-term solution. So, we are supposed to submit that ang deadline namin this week. So, with regard to the preparations for earthquake, yun nga, nabanggit naman yan ng OP last week through Attorney Claire, na yung mga pagpapatibay ng ating mga struktura, so tumutulong din po kami dyan. So short-term solutions and long-term solutions po yung lagi binabanggit ni Pangulong Bongbong. Thank you po. Pierre Pastor, Bilyonaryo. OCD pa din po. Hi, sir. Doon po, last time, nakapag-assign na po ng places kung saan magkikita-kita. Like, for example, yung Quezon City sa veterans po ba, tapos sa mga taga-Pasay sa Villamor Air Base, yun pa din po ba? Tama po. Pero ina-update po natin ngayon. Actually, ganito man po ang magandang balita, no? Although we focus on the three major improvements that I discussed earlier, ang maganda naman pong balita, yung mga plano naman po, nakalatag, yung Oplan Yakal, Oplan Ligtas ng Armed Forces of the Philippines, and then may mga individual plans, halimbawa ang again, yung binanggit ko, Army, Navy, Air Force, may mga individual tactical implementation plans lahat, including ang BFP, ang Bureau of Fire. Ano? Ang trabaho naman po namin sa NDRRMC is to make sure, and we already did that, pinagsama-sama na po yan. Yung tawag po yung harmonization of all the tactical implementation plans of the different responding agencies. Yun naman po magandang balita. Ang natitira naman po dapat gawin, of course, is to make sure that all these plans will be communicated well to the public so that the communities that might be affected if this happens, alam po nilang gagawin nila. And then the short answer is, ina-update ngayon yung mga plano na yun, yung inati kasi sa 4 quadrants ang Metro Manila, hindi lang po Metro Manila NCR, Greater Metro Manila po. Kasi the big one is being prepared also for some towns in Bulacan and Laguna. So may mga iba-ibang lugar po, hindi lang po Metro Manila. Okay, another follow-up, Yusek. Ang sabi nyo kanina, yung ating mga paghahanda, mayroon tayong 4 quadrants sa Greater Metro Manila. Of course, ang Metro Manila, malaki ang damage na makikita natin. Huwag naman sanang mangyari pa. Pero sabi nyo, may mga makikita sa Hazard Hunter, yung mga places na ligtas at hindi. Pero dahil congested na po ang Metro Manila, paano kung yung mga lugar na yan ay natayuan na ng building? Paano mayroon ba tayong mga measures para yung mga bahay dyan o building structures ay ngayon pa lang masabihan na kailangan nilang lumipat? So ano po yung mga plano para doon? Tama po, ma'am. Unahin ko po muna yung itatayo pa lang, no? para malinawan natin. Yung itatayo pa lang, ang dapat talaga, sundin na nito yung strict provisions of the building code. Ano? Na kaya nitong matatag ito, sapat para kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily. Tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama, at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. So yung mga itatayo pa lang, dapat sigurado tayong tama po yun. Ngayon, yung mga nakatayo naman na po ngayon, may mga engineering solutions naman po. Of course, hindi lang ang national government ang gagawa niyan. Ano? Ang engineering solutions na number 1 na available to everyone, of course, hindi po yan libre. And this has to be done professionally, meaning by engineers. Yung retrofitting po ng mga istruktura. Ang kayang gawin po ng national government and the LGUs, of course, yung sarili naming mga istruktura, halimbawa, ang mga ospital. Ang magandang balita naman po, kausap namin kapon si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Meron silang Safe Hospitals Program na minotify pa nila at in-upgrade, naging Green and Safe Hospitals Program. Ang ibig sabihin, pina-inspect na po nila yung mga ospital nila kasi importante yan, ano? At nire-retrofit na rin nila po yung mga ospital nila. So sa parte po ng pamahalaan, yung mga
structures na pagmamayari po ng pamahalaan, pwede naming unahin po yun. At doon naman po sa private sector, makipag-ugnayan of course sila sa kanilang mga professional engineers to get the evaluation and the possible engineering solutions, yung retrofitting, ibig sabihin, pagpapalakas ng struktura po nila. Last two questions, Eden Santos, Net25. Sa PBOX po muna. Kailan po nagsimula na magbigay ng babala or informasyon ng PBOX sa gobyerno at sa mga government agencies kaugnay po nitong The Big One? Kung naalala niyo pa po. Okay. Yung The Big One was originally coined for the West Valley Fault, and I think we know about the presence of the West Valley Fault even before early 1990s. Nagiging nag-perk up yung interest ng mga tao about the West Valley Fault, and after that we've been telling the people that this is capable of generating this magnitude 7.2 earthquake because that's the length of the fault. And if I answered your Point something po yung The Big One. magnitude 7.2. Nag-level up na po ba ito sa much higher na magnitude? No, because the magnitude is based on the length of the fault, and hindi naman nag-increase yung length ng fault. So that's the maximum magnitude earthquake that can be generated by the West Valley Fault. Okay. Sa OCD po kay Administrator Nepomuceno, kasi kayo alam niyo kung magkano yung budget na kailangan para po sa pagsiguro na matugunan natin yung sakali, wag naman sana na magkaroon po ng The Big One. Magkano po yung kailangan budget para maging handa po ang bansa dito po sa The Big One na pinaghahandaan ng pamahalaan? Sorry po, wala po akong data. Ang pwede po nating i-assume, yung iba't ibang ahensya po na meron PNP, Coast Guard, may kanya-kanya naman po kaming MOOE na kasama po sa aming annual budget yung pagresponde sa mga malalaking kalamidad. At meron din pong budget naman po ang NDRRMC. Meron tayong interim fund na more or less nasa 20 billion kasi may continuing budget din na natira from last year. So nasa 20 billion po yun. At English, kailanganin po, natatap po namin yan. Pero yan, budget that needs approval of the Office of the President. So yung mismo particular part sa The Big One, wala naman pong gano'n na alam kami. But different agencies, we are capable of operating pag kinakailangan po. So, kailangan pa po ba ng mas malaking budget para dito kung sakali po? I-consider po natin aralin kung kailangan po ng particular for that. But again, going back with what we have sa GAA po natin, naka-integrate naman po yung pag-responde po talaga ng iba't ibang ahensya para sa malalaking kalamidad. Kasama po